Mag-aani na naman ako ngayon ng bunga ng aming mga pananim na gulay dito sa bukid, tulad na lang ng bulaklak ng kalabasa, bunga ng kalabasa at ganoon na rin ng talong. Maulan na araw sa inyong lahat mga kabukid. Samahan niyo po ako ngayon sa isang buong araw na pagtatrabaho dito sa bukid. At dahil maulan ngayon, patitilain muna natin ang ulan bago tayo mag-aani ng bunga ng mga talong na tanim namin dito sa bukid. Kaya nang tumila na ang ulan ay ako'y nag-umpisa ng mamitas ng bunga nitong aming mga pananim na talong. Kaya medyo tatanghaliin tayong magdadala nitong mga gulay doon sa aking suki. At dahil marami ding bunga itong aming mga pananim na sili dito sa bukid, kahit ilang pirasong puno nga lang ito, ay akin na ding pinagpipitas yung kanyang mga bunga para maibenta. Sayang din kasi mga kabukid yung kanyang pagbebentahan kahit sabihin pang medyo mababa ang presyo nito. Masarap itong klase ng siling ito. Ito yung sili na hindi maanghang. Kaya kahit solo mo itong iluluto, ay tiyak na mapaparami ang kain mo dahil hindi ka maaanghangan. At dahil tapos ko nang napitas ang bunga ng talong at ganoon na rin ang sili, sinunod ko naman itong mga bulaklak ng kalabasa. Dahil hindi naman sobrang dami itong mga pananim naming kalabasa, kaya umaga ko talaga inaani yung kanyang mga bulaklak. At ang ginagawa ko ay nagpo-pollinate din ako kapag umaga ko siya hina-harvest. Pero kapag malawang na ang aming mga tinatamnan ng kalabasa, ang ginagawa ko ay hapon ko naman itong pinipitas para hindi naman nagaanong gahol sa oras. Mas lalo na at mag-isa lang ako nag-aani ng gulay. Syempre kapag school days, wala akong choice kundi ako lang mag-isang mag-aani. Ang inuna kong pinitasan ay yung mga kalabasa naming malapit lang sa bahay. Tapos sinunod ko itong aming mga pinagapang. Medyo marami na din yung mga bunga niya na pwede nang pitasin, kaya mamaya pipitasin ko. Uunahin ko munang pitasin yung mga bulaklak niya. Kahit pa konti-konti lang na naaani, basta pag napagsama-sama ay lumalaki din ang napagbebentahan. At nandito na nga kami sa bayan para ihatid yung mga gulay doon sa aking suki. Medyo mura ang gulay ngayon. Kikita nyo naman mga kabukid, sobrang daming gulay ngayon dito sa palengke. At umuwi na kami ng bahay. Pagdating ng tanghali, mayroon kaming nilakad at tumiretso na kami dito sa pansiteria ng isa naming kakilala. Amin ngang tinikman yung kanilang pansit batil patong. At nang dumating na yung order namin na pansit batil patong, ay kumain na kami. Kahit di na kami kakain ng kanin kapag kumain na kami ng pansit batil patong. Kasi katumbas na rin ito ay parang yung pagkain na rin sa pananghalian. At ito nga si Bunso ay binigyan na rin namin ng sarili niyang pagkain. Gustong-gusto niya ang pansit batil patong at hinahayaan namin na siya mismo ang kumain or magsubo sa sarili niya. At tuwang-tuwa nga itong aking anak sa kanyang pagkain na pansit batil patong. Paminsan-minsan lang naman kami nagpapansit mga kabukid. Hindi naman po parati kasi may kamahalan din. Nataon lang na tinanghali kami at nagutom na kaya kumain na lang kami ng pansit. Sakto, gustong-gusto din naman ng aking anak ang pansit. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood.